Posible maging super bagyo ang binabantayan ngayong severe tropical storm Tino. At ang latest po dyan, ihahatid ni Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor? Salamat, Pia. Mga kapuso, paghandaan ng Bagyong Tino na lalo pang lumakas at nagbabadyang tumama at tumawid dito sa ating bansa. Dahil po sa Bagyong Tino, nagtaas ang pag-asa ng signal number 1 dyan po yan sa Eastern Samar, Northern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte at pati na rin sa Camotes Islands. Kasama rin sa signal number 1 ang Dinagat Islands at pati na rin ang Surigao del Norte. Posible pa pong madagdagan yung mga lugar at pwede rin pong iakyat pa itong wind signal sa mga susunod na oras at araw habang patuloy rin ang paglapit nito pong Bagyong Tino dito po yan sa kalupaan. Huling namataan ng sentro ng Bagyong Tino, 805 kilometers sa silangan po yan ng Eastern Visayas. Taglayan lakas ng hangin nga abot sa 95 kilometers per hour at yung pagbugso po niyan nasa 115 kilometers per hour na. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. Ayon po sa pag-asa, posibleng maglandfall itong Bagyong Tino dito yan sa Dinagat Islands o kaya naman sa Eastern Samar bukas po ng gabi o Martes ng madaling araw. Pagkatapos po niyan ay tatawidin naman ito itong Visayas at pati na rin ang Northern Palawan hanggang sa marating na itong West Philippine Sea Miyerkules ng hapon o gabi. Ayon po sa pag-asa, posibleng nasa labas na yan ng Philippine Area of Responsibility pagsapit po ng Huwebes. At mga kapuso, posible rin po ang rapid intensification o yung mabilis na paglakas ng bagyo sa loob po yan ng susunod na 2 araw. Sabi po yan ng pag-asa. Ibig sabihin din po niyan may posibilidad o hindi pa rin po natin inaalis yung tsansa na maging super typhoon itong Bagyong Tino. Kaya tutok lang po sa updates. Kasabay ng Bagyong Tino, patuloy na makakaapekto dito sa ating bansa yung shear line at pati na rin po itong amihan o yung northeast monsoon at magdudulot din po ng mga pag-ulan ang localized thunderstorms. Base po sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may mga kalat-kalat na ulan. Dito yan sa may Cagayan, Isabela, Cordillera, Quezon Province at pati na rin dito sa ilang bahagi po ng Bicol Region at Mindoro Provinces, maging sa ilang lugar dyan po sa Palawan. Pagsapit po ng hapon, mas malawakan na po yung mga pag-ulan sa Luzon. Kasama po dyan ang Northern and Central Luzon. Inaasahan po natin yan, though kalat-kalat din, ay mararanasan din po yung heavy to intense rains dito po yan sa ilang bahagi ng Luzon. Kasama rin dyan itong Calabarzon at ganoon din po itong Mimaropa at ang Bicol Region. So doble ingat pa rin para po sa mga residente. May mga matitinding ulan po na inaasahan lalong-lalo na nga dito sa eastern sections ng Southern Luzon at pati na rin sa Kabikulan. Sa mga taga-Visayas at Mindanao naman, may tsansa po ng ulan sa umaga. Dito po yan sa Sulu Archipelago at pati na rin sa may Zamboanga Peninsula. At makikita po ninyo, uulanin na rin ito pong Eastern Visayas at pati na rin yung Caraga Region. Pagsapit po ng hapon at gabi, may mga pag-ulan na rin sa ilang bahagi ng Northern Mindanao, Barm, Soc-Sargen, Davao Region at mas marami na po at malawakan yung mga pag-ulan dito sa Caraga Region at sa halos buong Visayas. Makikita po ninyo, mabababad po sa heavy to intense at meron din pong torrential o yan po yung matitindi at halos tuloy-tuloy na mga pag-ulan. Kaya maging alerto po sa malaking banta ng baha o landslide. May tsansa rin po ng ulan dito po sa Metro Manila dahil naman sa localized thunderstorms lalo na bandang tanghali, hapon o gabi. Yan muna ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon.